Babala para sa mga bata dahil ang mapapanood nyo ngayon ay hindi pwede para sa inyo, at kung may lakas ka ng loob na panoorin ito, siguradong mapapapunta ka sa CR nang wala sa oras. Tara tunghayan natin ang isang isekai story na naging isang pinakamahinang goblin sa ibang mundo at may natatanging kakayahan na lumakas sa tuwing nakakapag-tiktokan sa mga babaeng nilalang, at ang pamagat ng ating kwento ay From Goblin to Goblin God. Nagsisimula ang ating kwento sa isang madilim at maulap na yungib, pinamumugaran ng mga halimaw na labis nating kinasusuklaman. Sa mga oras na ito, nagdiriwang sila sa pagkamatay ng kanilang pinuno. Ang kamatayan ng pinuno ay nagbukas ng pagkakataon upang maagaw ang kanyang sandata at iba pang gamit. Ang dambuhalang goblin na nakahandusay sa lupa ay marahil ang pinuno, at ang maliliit na goblin na kinakalkal ang kanyang bangkay ay mga hangal na walang bait, ni hindi nila mapagkasunduan kung sino ang makakakuha ng pamalong yari sa kahoy. Dalawang munting goblin ang nagpasya na lutasin ang alitan kung sino ang susunod na magiging pinuno sa tanging paraang alam nila, sa pamamagitan ng laban hanggang kamatayan, ang sinumang mabuhay ay siyang tama. Kung sakaling makakita ka ng mga goblin na nag-aaway, mas mabuting pumikit ka na lang, sapagkat walang kapantay ang kanilang kabangisan, nangangalmat, nangangagat, at gumagamit ng lahat ng maruruming taktika habang nagsisigawan ng mga sumpa sa isa't isa. Natural lamang na ang iba pang goblin sa yungib ay lumapit sa kaguluhan, bumuo ng bilog, at humiyaw upang mahikayat ang mga naglalaban na magpatayan na. Sa gitna ng mga nanunood, may isang goblin na nakaalala na may iniwang bihag ang pinuno sa kaibuturan ng yungib. Ngayon na wala ng tunay na nagmamay-ari sa bihag, maaari na nila itong angkinin. Subalit may problema, isang mabagsik na bantay ang nagpoprotekta sa bihag. Ang bantay na ito, isa ring goblin, ay kakaiba sa iba. Habang naglalakad siya patungo sa bihag, tinitingnan siya ng mga kasama niya ng may paghamak at puot. Kilala siya bilang bantay ng bihag, isang kinamumuhian na nilalang na nagkukubli na parang tao. May mga goblin na naniniwalang para sa kanya lamang ang bihag, kaya't binalak nilang sundan siya hanggang matuntun ang bihag. Samantala, ang mas maingat na mga goblin ay mas piniling maghintay. Alam nilang may ilang goblin na nagsimulang maghanap sa yungib agad matapos mamatay ang pinuno. Ang mga ito'y matitibay na mandirigma, at kapag nagsimula na ang labanan, saka na lamang lulusob ang mastusong goblin upang makinabang. Naririnig ng itinakwil na goblin ang lahat ng bulungan sa likod niya. Maya-maya'y umalingaw-ngaw ang desperadong sigaw ng isang babae mula sa kaibuturan ng yungib, humihingi ng saklolo. Agad siyang tumakbo ng buong bilis. Pagdating sa pasukan ng silid ng pinuno, mas lumalakas ang mga pakiusap, sumugod siya sa madilim na silid at nadatnan ang bihag na nagpupumiglas upang ipagtanggol ang kanyang buhay at dangal. Habang pinipigilan siya ng mga goblin, ayaw niyang maging ina ng mga anak ng goblin. Sabay na napansin ng mga goblin at ng bihag ang pagdating ng itinakwil, mas lalong lumakas ang pagmamakaawa ng babae. Nakiusap ang itinakwil sa mga goblin na palayain siya, ngunit hindi siya pinansin. Sa loob ng silid, nakakalat ang mga kalansay ng iba't ibang nilalang. Humarap sa kanya ang pinakamalaking goblin sa silid at idineklarang kanya ang bihag matapos mamatay ang pinuno. Kung tututulan ng itinakwil at susubok ang agawin ng bihag, maaari siyang patayin ng mga maton na goblin. Tatlong goblin ang sabay na sumugod sa harapan niya. Hindi sila sanay, ngunit may kalamangan sa bilang. Ang pag-iwas lamang ang tanging paraan niya. Hindi makapaniwala ang itinakwil na ang mga mabababang uri ng goblin ay kayang magbigay sa kanya ng ganitong kahirapan. Kumakalmat at kumakagat sila ng padalos dalos. Pinupunit ang kanyang suot, ngunit pinagdiinan niya ang kanyang panga at nagtuon ng isip, hindi siya maaaring mamatay dito, kailangang mabuhay siya. Ang kanyang matinding pagnanais ay nagbunga ng dugong goblin na bumuhos sa sahig. Pagkatapos niyang pabagsakin ang unang goblin, binalot ng takot ang dalawa pang natira. Ginamit ng itinakwil ang kanyang magaspang na ginawang patalim upang pabagsakin ang isa at takutin ang isa pa. Itinaas niya ang sirang talam, nagbabantang papatayin sila kung hindi sila aalis. Ang mga goblin na ito ay matapang lamang kung marami sila, ngunit sa harap ng tunay na panganib, sila ay sumusuko, gaya ng nangyayari ngayon. Kanina'y nagyayabang pa sila at inaangkin ang bihag, ngunit sa makita ang sandata, sila ay tumakbo. Napabuntong hininga ng ginhawa ang ating binata, ang kanyang adrenaline ay umapaw. Nagpasalamat muli ang dalaga sa kanya sa pagliligtas. Hindi tulad ng ibang goblin, ni minsan ay hindi siya nang ahas na saktan ng babae. Paulit-ulit niyang ipagsasapanganib ang kanyang buhay upang protektahan ito. Ayaw ng babae na siya'y masaktan, sapagkat iba siya sa ibang goblin, sabi niya. Ganoon na talaga mula pa noon.
Siya ay dating tao, na nagising sa parehong abang silid kung saan kinukulong ang mga bihag, sa halip na makita ang Diyos matapos mabangga ng truck, siya ay dinala sa ibang mundo na may sistema, bagaman mayroon siyang malakas na sistema. Hindi pa ito ganap na aktibo, nakikita niya ang ilan sa kanyang mga katangian, ngunit tila wala pa itong iba pang kapaki-pakinabang na kakayahan. Gayunpaman, hindi siya nagpabaya, nakikipag-usap siya sa mga bihag upang mas maunawaan ang mahiwagang mundong ito. Di tulad ng kanyang dating mundo, ang kahariang ito ay tahanan ng makapangyarihang mga lahi, nilalang, at halimaw, nakapagtayo ang sangkatauhan ng kanilang lugar sa digmaang kontinente sa pamamagitan ng matinding lakas. Ang lahing goblin, na kanyang nire-reinkarnasyonan, ay itinuturing na pinakamahina at pinakamarumi. Kahit sa hanay ng mga goblin, mababa pa rin siya sa lakas. Ang pangalan ng ating binata ay Lin, isang level 5 goblin na may basbas ng Diyos. Wala pa siyang class at napakahina ng kanyang mga katangian. Mayroon siyang kasanayang lahi na Jindevar, may dalang magaspang na batong patalim, at ang kanyang lakas sa labanan ay 30 puntos lamang. Nalaman niya na ang mga goblin ay lumalakas sa pamamagitan ng walang tigil na pakikipagtalik at pagpaparami, ngunit hindi sila makapanganak ng babaeng anak, kaya't sila'y nagnanakaw at nanghuhuli ng mga babae upang gawing asawa. Ngunit si Lin, na dating tao, ay lubos na kinasusuklaman ang ganitong gawain. Nauunawaan ng bihag ang kanyang kalagayan at tiniyak sa kanya na kapag nailigtas siya ng Night Order, sasabihin niya sa kanila na si Lin ang nagligtas sa kanya. Kilala ang Night Order sa pagiging makatarungan, kaya't papayagan nilang manirahan si Lin sa nayon, hindi masamang ideya, kailangan lang nilang magtagal hanggang matagpuan ng mga tao ang yungib at mailigtas siya. Habang natutuklasan ng mga goblin kung saan naroroon ang bihag, iniutos ni Lin sa dalagang may kulay rosas na buhok na magtago sa kanilang pinagtataguan, pinagmamasdan siya ng babae habang inilalabas niya ang magaspang na batong patalim. Isang desperadong goblin, tumatakas mula sa mga tao at naghahanap ng lakas sa pamamagitan ng panggagahasa, ay mabilis na pinaslang ni Lin. Pumasok na ang mga tao sa yungib, marahil upang iligtas ang dalaga, tumakbo siya patungo sa labasan, umaasang masasalubong ang pangkat ng tagapagligtas, ang Holy Order, kasama si Lin sa kanyang tabi. Nakakita sila ng isang kabalyero na may mabigat na baluti, pinapatay ang maraming goblin gamit ang espada, kumpara ang kaawa-awang 30 puntos ni Lin sa 400 puntos ng kabalyero, at siya'y namangha, tao ba talaga ang kabalyerong ito? Tumakbo ang babae patungo sa kabalyero at tinawag siyang commander. Napatingin ang kabalyero sa mga bangkay ng goblin, at napansin ni Lin ang nakakatakot na bagay, itinaas ng kabalyero ang kanyang espada ng paghuhukom, na tila balak patayin ang nag-iisang nakaligtas na bihag, ang babaeng pinuprotektahan ni Lin. Itinulak ni Lin ang babae upang mailayo sa landas ng espada, mas piniling maramdaman ang sakit ng pagbagsak sa sahig kaysa maputol sa gitna, naguguluhan at alarmado. Nagtataka si Lin kung bakit ang mga tagapagligtas ay itinututok ang kanilang mga espada sa kapwa-tao. Mapanghamak na kinausap ng kabalyero si Kilia, tinawag siyang marumi at di karapat-dapat kaawaan, at inutusan siyang magsisi sa kanyang mga kasalanan. Nakiusap si Kilia, iginiit na siya ay pinrotektahan ni Lin, ngunit tinanggihan siya ng kabalyero, na tinawanan ng ideya na ang isang goblin ay maaaring magkaroon ng puso. Hindi makapaniwala si Lin, hinawakan niya si Kilia at nagtungo patungo sa kabila pang labasan ng yungib, nakipagsagupa siya kay Loader, umaasang makakapagbigay ng oras upang makatakas, ngunit nang sasapitin na ng espada ni Loader ang kanyang katawan, isang gintong liwanag ang pumuno sa silid, isang tinig na parang mula sa isang anghel ang pumihil kay Loader, at binalot si Lin ng gintong bilog na protection. Isang babaeng may gintong buhok, ang banal na birhen, ang may kontrol ng mahika. Tumakbo si Kilia patungo sa kanya na puno ng pag-asa, nalalayan ng banal na birhen si Kilia at humarap kay Lin, tinatanong kung nauunawaan niya ito. Alam ni Lin na ang babaeng ito ay ang banal na birhen ni Freya, kaya't iginiit niyang dati siyang tao at maipapaliwanag ang lahat kung dadalhin siya ng Holy Order. Inamin ni Loader na tila mas matalino ang goblin kaysa sa karaniwan, sumang-ayon si Freya, ang banal na birhen, na maaaring regalo si Lin mula sa banal na ina. Nagpasya siyang dalhin si Lin sa bayan upang masuri ng mabuti, nakahinga ng maluwag si Lin at pumayag, nagtitiwala sa banal na birhen at umaasang mapatutunayan ang kanyang pagiging inosente. Inalis ni Freya ang gintong bilog at inutusan ng lahat na lumabas, nagpasalamat si Lin sa kanya, nangangakong magbabayad ng utang na loob. Ngunit bigla niyang narinig ang tunog ng espada at naamoy ang dugo, sinaksak ni Loader si Kilia, iniisip na may dinadalang supling ng goblin. Gulat at sindak si Lin nang makita si Kilia na bumagsak,
pinagtaksila ng sariling lahi, nang utusan siya ni Aifraya na bayaran ng kanyang utang, napagtanto ni Lin na hindi pa siya nakakarinig ng isang bagay na kasing demonyo nito sa buong buhay niya. Lumipas ang isang linggo, at ang mapayapang bayan ng Bright Town ay naliligo sa malinaw na bughaw na kalangitan. Ang katahimikan ay nabasag ng tumunog ang kampana sa plaza, tinatawag ang mga mamamayan patungo sa liwasan. Sa gitna ng bayan, nagtayo ang Holy Order ng isang marangyang entablado, nakatayo si Commander Loader sa ibabaw nito, nagbibigay ng masiding talumpati sa mga nakalap na mamamayan, tinatawag silang mga anak ng Diyos. Malinaw at mabigat ang bawat salita, ikinukwento ang malagim na pangyayari sa nagdaang pag-atake ng goblin na yumanig sa kanilang kapayapaan. Mataas ang tinig ni Loader habang inilarawan ang tuso at palihim na atake ng mga goblin na kumitil ng 30 buhay, tiniyak niya sa kanila ang kaligtasan, idineklara na ang Holy Order ay nakapaghiganti na sa pamamagitan ng paglipol sa mga maruruming goblin. Pagkatapos niya, umakyat sa entablado ang banal na birhen, ang kanyang presensya ay tila hindi sa mundong ito, kumakatawan sa pag-asa at kadalisayan, hinikayat niya ang mga tao na ipagpatuloy ang kanilang mga panalangin at matatag na debosyon sa templo, ang kanyang pangako na ang templo ay mananatiling tagapagtanggol ng mga tapat ay naghatid ng ginhawa at tuwa sa karamihan, na sumagot ng masigabong sigaw ng papuri para sa mga kabalyero at sa templo. Ngunit sa likod ng mga matang bayan, malayo sa kanilang paningin, iba ang tanawin, sa pribadong silid ng banal na birhen, nababalot ng kadiliman ang buong lugar, kabaligtaran ng maliwanag at puno ng pag-asa na anyo na kanyang ipinapakita. Huminga ng malalim si Aifraya habang nakatitig sa isang sinaunang aklat na puno ng mahiwagang mga guhit at simbolo ng mahika. Ang sermon ngayong araw ay isa na namang tagumpay, lalo pang pinatatag ang bulag na pananampalataya ng mga tao sa bayan, sa kanyang casual na kasuotan. Hawak ni Aifraya ang isang pulang bote ng likido, pinag-iisipan ng dumadaming tributo at debosyon ng mamamayan, lahat ng ito ay nagpapalapit sa katuparan ng kanyang sariling mga layunin. Hindi siya nag-iisa sa kanyang silid, si Lin, isang goblin, ay naging bihag niya sa loob ng isang linggo. Nakatali ito, may takip ang bibig gamit ang maskarang metal, at walang tigil na pinahihirapan, nabunot ang kaliwang mata niya, at nakaranas siya ng di makataong pagpapahirap, nakaabit siya sa pader. At ang kanyang namumulang mga mata ay tumitig kay Aifraya nang may matatag na galit, sa kabila ng matinding pagdurusa. Ang kanyang tibay ay patunay sa kahangahangang resistensya ng lahing goblin, isang katangian na nagpapahirap sa kanilang ganap na lipulin. Nagtagpo ang malamig na titig ni Aifraya at ni Lin habang pinag-iisipan niya ang susunod na hakbang, na pagpasyahan niyang subukan ng lason, kaya't lumapit siya dito, at sa tinig na tila mula sa isang anghel ngunit pa ng pang-uuyam, nagsalita siya. Napakislat ang tiyan ni Lin sa kanyang narinig, at mabilis na umikot ang kanyang isip sa galit at pagkakanulo, nilinlang siya ni Aifraya, gaya rin ng pagkakaloko sa mga mamamayan ng Brighton. Si Kilia, isang inosenteng nakaligtas, ay pinaslang sa utos ni Aifraya, na naglantad sa tunay na anyo ng tinatawag na katarungan ng Holy Order. Ang paglaban ni Lin ay sinalubong ng mas matinding kalupitan, ipinasok ni Aifraya ang isang kahoy na patpat sa kanyang bibig, dahilan upang siya'y masuka at umubo ng dugo. Para kay Aifraya, nakakatawa na ang isang hamak na goblin ay nangangahas questionin ang kanyang pananaw sa katarungan. Sa kanyang paningin, ang mga goblin ay wala nang iba kundi mga peste, ang pagtatanggol ni Kilia sa isang goblin ay itinuturing niyang pagtataksil, at ang kanyang kamatayan ay isang dakilang katapatan sa sangkatauhan. Para kay Aifraya, dapat pang magpasalamat si Lin na siya ay ginagamit bilang paksa ng kanyang eksperimento, sa halip na magkimkim ng galit. Sumiklab ang gintong liwanag sa kamay ni Aifraya at nabuo ang mahiwagang bilog sa likuran ni Lin. Ang naganap na apoy mula sa mahika ay nagdulot ng matinding sakit, tinutupok ang kanyang galit at iniiwan siyang puno ng kawalan ng pag-asa, habang nakaharap sa tila nalalapit niyang kamatayan. Nagtanong si Lin sa sarili kung ito ba ang kanyang nakatakdang kapalaran, isang miserableng kamatayan. Pinagsisihan niya ang kanyang pagiging inosente sa paniniwala sa habag ng tao at sa katwiran ng Holy Order. Ang kanyang kahinaan ang nagdala sa kanya sa silid pahirapan na ito. Habang tinatanggap na niya ang kanyang kapalaran, nagising si Lin, buhay ngunit litong-lito, lumitaw sa harap niya ang isang system interface, ipinapaliwanag na siya'y namatay dahil sa sarili niyang kamangmangan. Gayunman, binigyan siya ng Goblin Life Simulation System ng ikalawang pagkakataon. Pinayagan siya nitong muling mabuhay nang taglay ang lahat ng kanyang alaala, at nagkamit siya ng kakayahang makita ang mga darating na pangyayari sa pamamagitan ng simulasyon. Nahaharap siya ngayon sa isang pagpipilian. Pinili ni Lin na bumalik sa nakaraan,
pinapagana ng matinding pagnanais na maghiganti. Ipinanganak muli 1 linggo bago ang kanyang kamatayan, nakadama silin ng bahagyang pag-igting ng lakas. Binalaan siya ng sistema na papalapit na ang Holy Order sa yungib ng mga goblin, hindi na siya maaaring mamatay muli sapagkat hindi na siya muling bubuhayin ng sistema. Ginamit ni Lin ang sistema upang magsagawa ng iba't ibang simulasyon, kumikita ng puntos mula sa posibleng mga kinalabasan. Mabilis niyang napagtanto na walang saysay ang direktang pakikipaglaban kay Loader, sa halip, napagdesisyonan niyang tumakas mula sa yungib. Gamit ang kanyang mga puntos, bumili si Lin ng Elven Dagger, isang magaan ngunit matalim na sandata na lubos na nagpaigting ng kanyang lakas at bilis. Sa bagong patalim na ito, mas nakatitiyak siya ng kaligtasan at kakayahang isakatuparan ang kanyang paghihiganti. Ipinaalam ng sistema na si Kilia ay buhay pa sa linyang panahong ito, dahil hindi siya kailanman nadakip. Naghatid ito kay Lin ng isang baluktot na kasiyahan, sa paraang hindi niya sinasadya, natupad niya ang kanyang pangakong protektahan siya. Nakatuon sa pagtakas, narinig ni Lin ang mga gwardya na nag-uusap tungkol sa kanilang utos, patayin ang sinumang goblin na makakatakas at pigilan ang anumang makaligtas na makarating sa nayon, lalo nitong pinatindi ang kanyang galit. Bumuo siya ng plano, gamit ang mataas at matinis na tinig, ginaya niya ang isang babae mula sa Brightbow na humihingi ng tulong, agad na lumapit sa bungad ng yungib ang mga gwardya, sabik sa aksyon, ngunit sinalubong sila ng isang biglaang pag-atake mula kay Lin. Mabilis na humiwa ang kanyang bagong patalim sa kanila, walang kapantay ang katumpakan at kamatayan na idinulot, nagsimula na ang kanyang madugong paghahanap ng paghihiganti. Matapos ang unang pagpatay, lalo pang tumibay ang kanyang paninindigan, hindi na siya magiging inosenteng goblin na nagtitiwala sa tao, ang bago niyang buhay ay lalaan sa pagbabayad ng Holy Order sa bawat patak ng hirap na ipinaranas sa kanya. Nakatitig ang pangalawang gwardya sa kanyang nakapirming kasama, litong-lito kung bakit tila nanginginig ito. Sa kanyang mga tanong kung bakit ito natagalan sa pagpatay ng isang mahina umanong goblin, naglakad siya palapit. Dahil sa biglaang pagsalakay, hindi siya agad nakarik at nawala ng balanse. Sa susunod na sandali, umabot na ang espada ng kaaway sa kanyang katawan, iniwan siyang may malaking sugat. Hindi siya makapaniwala na isang goblin ang madaling nakalupig sa kanya, ngunit naputol ang kanyang mga iniisip nang maramdaman niya ang matalim na sakit na. Itinaas niya ang kanyang natatakot na mga mata, at tumingin sa goblin, ang nilalang na siya at ang kanyang kasama ay nais patayin ilang minuto lamang ang nakalipas, ngunit ngayon, lubos nang naiiba ang sitwasyon, pakiramdam niya ay isang demonyo ang goblin na nasa harapan niya, at bahagyang tama ang kanyang hinala. Umaasa siyang sa isang himalay maiintindihan siya ng goblin, nagsimulang magmakaawa ang lalaki na huwag muna siyang patayin. Iyon lamang ang kaya niyang gawin, ipinakita niya kay Linton ang isang medalya na may ukit na babae at bata, at sinabi niyang may asawa't anak siyang naghihintay ng kanyang pagbalik. Nakakatawa para sa ating bayani na panuorin ang taong, ilang minuto lamang ang nakalipas, ay walang pag-aalinlangang sinubukang patayin siya, ngayon na may humihingi ng awa sa ilalim ng ganoong dahilan. Nagpatuloy ang kabalyero sa kanyang mga katwiran, sinasabing ginawa niya lamang yon dahil sumusunod siya sa utos ng isang banal na samahan. Nangako pa siya na kung pakakawalan siya ng ating bayani, magdadala siya ng supot ng gintong barya at isang batang babae bilang kapalit. Pinilit ng bantay na kumbinsihin si Lin, na hindi man lang namamalayan kung gaano kalamig at walang pakialam si Lin sa kanyang mga sinasabi. Sa paningin niya, isa lamang itong walang isip na goblin. Bigla niyang hinugot ang kutsilyo at sumugod, may mapangot siyang tawa, ngunit sa susunod na saglit, tumilamsik ang dugo, hindi kay Lin, kundi sa kanya mismo. Sa kanilang dalawa, ang tanging tunay na walang utak, at ngayon wala na ring ulo, ay ang bantay, na iwan sa lupa ang nabasag na medalya at ang patalim na hindi niya nagamit. Natapos din sa wakas ang labang yun, lalong nakumbinsi si Lin na hindi siya dapat magtiwala kaninuman, lalo na sa mga tao. Biglang may ingay at liwanag mula sa kailaliman ng gubat, ang ibig sabihin lamang noon, sina Santa Maiden at Loader ay malapit na, malayo pa si Lin sa lakas na kayang humarap sa kanila, kailangan niyang magkaroon ng panahon upang tumibay pa. Kinuha niya ang isang kamiseta mula sa bangkay ng isang bantay at nagsimulang maglakad, nangako siyang muling makakaharap sina Loader at Ephraim, at pagbabayar niya sila sa lahat ng sakit na idinulot nila sa kanya. Samantala, nang dumating sina Freya at Loader sa lugar kung saan nakahandusay ang dalawang patay na bantay, nagtanong si Loader kung ano ang nangyari rito. Karaniwan, dalawang bantay lamang ay sapat na upang pigilan kahit 20 goblin, ngunit ang kasong ito ay iba. Kung may nilalang na kayang talunin ang dalawang armadong mandirigma, malamang na isang mutadong goblin yun,
at sila ang madalas na nagpapahirap sa banal na samahan. Alam ni Loader at Freya na ang pagpapalampas sa ganoong halimaw ay magdadala lamang ng mas malalang problema sa hinaharap. Sinipa ni Loader ang bangkay ng bantay na, sa kanyang palagay, isa lamang walang silbing basura na hindi kayang humarap kahit sa isang mutadong goblin. Si Freya naman, sa kabilang banda, ay labis na na-excite at natarante sa banggit ng mutadong goblin. Molly na namang lumilitaw ang kanyang hindi malusog na hilig, at ang mga alaala ng nakaraan, noong siya'y nagpakasaya kasama ang matalino at mutadong goblin, ay lalo pang nagpasidhi ng kanyang pananabik, sabik siyang muling makakuha ng ganoong laruan, at magpakasawa rito. Lumubog na ang araw, nakakalayo si Lynn ng sapat upang makatiyak na wala na sa kanyang abot sina Ephraim at Loader. Matapos ang mahabang paglalakbay na nakakapagod, nagpasya siyang magpahinga sandali at ibalik ang kanyang lakas. Ang pangunahing layunin niya ay paghihiganti, gagawin niya sa banal na samahan ang lahat ng ginawa nila sa kanya. Alam ni Lynn na ang mga goblin ay may kakayahang paunlarin ang kanilang katangian sa pamamagitan ng pakikipagtalik at pagkain ng laman. Sa pagpapalakas ng kanilang sarili at sa paglalabas ng mas malalakas na supling, maaari nilang itaguyod ang isang mas makapangyarihang henerasyon at palawakin ang kanilang kapangyarihan. Sa pagpapatupad ng planong ito at sa patuloy na paglakas, binalak ni Lynn na gawin ng lahat ng tao sa mundong ito na mamuhay sa takot ng kamatayan, at bawat babae ay mapasigaw at mapasailalim sa kanyang mga paa. Ngunit bigla siyang naistorbo sa ingay ng mga dahon sa kanyang likuran, kaagad siyang nabahala, hindi niya inaalis ang posibilidad na ipinagpapatuloy ng banal na samahan ang kanilang paghahanap sa kanya. Kaya nang masilayan niya ang anino ng isang nilalang na may suot na damit, agad siyang sumugod upang umatake, hindi nagatubili. Dahil ang unang pag-atake ang palaging pinakamabisang taktika. Nagtagumpay ang kanyang plano, lubhang nagulat ang estranghero sa bigla niyang paglabas. Dahil sa takot, natigilan ito at napaatras hanggang sa halos bumagsak sa lupa. Subalit nagkamali pa rin si Lynn tungkol sa isang bagay, ang estranghero sa harapan niya ay isang goblin, at batay sa kilos nito, hindi ito ordinaryo. Nabigla si Lynn sa pagbabagong ito ng pangyayari, ngunit mabilis niyang inayos ang kanyang pag-iisip at naging maingat. Dahil sa mga pagtataksil na kanyang naranasan, wala na siyang balak magtiwala ng basta-basta. Ngunit sa susunod na sandali, ang nakita niya ay nagpatigil sa lahat ng kanyang pagod at pag-aalinlangan, isang magandang babaeng goblin ang nakahandusay sa lupa, nakatingin sa kanya gamit ang mga mata ng takot. Lubos na namangha si Lynn, sapagkat narinig niya noon na ang mga goblin ay puro lalaki lamang, ngunit ang inosenteng nilalang sa kanyang harapan ay malinaw na isang babae. Nang medyo nakabawi na ito, nagsimula itong pakiusapan si Lynn na huwag siyang saktan. Pumunta lamang daw siya roon upang magsalok ng tubig. Ang katotohanan kaya nitong magsalita ng malinaw at maayos ay lalo pang nagpagulat kay Lynn. Ngunit nang buksan niya ang status window ng nilalang, naging malinaw ang lahat. Ayon sa impormasyong ipinakita ng sistema, ang babae ay isang goblin level 3, ang kanyang propesyon, sugo ng Diyos, kaya pala kakaiba ito. Sa listahan ng kanyang kakayahan, mayroon siyang devouring at exuberant growth. Ngunit ang higit na tumatak sa isipan ni Lynn ay ang impormasyon na, kung magsasama ang isang lalaking goblin at isang babaeng goblin, ang lalaki ay maaaring maging isang alamat na Diyos Goblin. Pinag-isipan nito ni Lynn ng mabuti, ang maging isang Diyos Goblin ay nangangahulugan ng pagiging makapangyarihan, at yun mismo ang kailangan niya, hindi niya maaaring sayangin ang ganoong pagkakataon. Ngunit napansin ng babaeng goblin ang titig ni Lynn at inakala itong isang banta. Muli siyang nagmakaawa na pakawalan siya. Sinabi pa niya na kung hindi siya makapagdala ng tubig pabalik sa nayon, bugbugin siya hanggang mamatay ng pinuno ng kanilang tribo. Doon lamang napagtanto ni Lynn ang kanyang pagkakamali, humingi siya ng tawad at sinikap na pakalmeyan ng babae. Marahan niyang hinaplos ang balikat nito at sinabing hindi niya siya sasaktan, hindi niya maaaring hayaang umiyak ang babae, baka makaakit pa yun ng hindi kinakailangang atensyon. At ang pinakamainam na solusyon, ay linawin ang hindi pagkakaunawaan na naganap. Sa kabutihang palad, kumalma na ang babae at hindi na ganoon kitakat ang anyo niya. Gumapang siya palapit kay Lynn at sabik na nagtanong kung marunong din ba itong magsalita. Tumango si Lynn bilang tugon. Sa likas na kalikasan ng mga goblin, hindi sila marunong magsalita ng maayos, kaya't napakahirap para sa babae na makipag-usap sa kanyang mga kasama sa tribo, kaya't labis siyang namangha sa kabaitan at pag-aalaga ni Lynn, isang bagay na hindi niya kailanman naranasan sa kanilang tribo, kung saan palaging pambubugbog at paninisi lamang ang kanyang natatanggap. Nagustuhan niya ang presensya ni Lynn, hanggang sa ialok niyang sumama ito pabalik sa kanilang tribo. Nang marinig ang tungkol sa tribo, nagsimulang magtanong si Lynn,
hindi pa siya sigurado kung makakatakas siya sa paghahabol ng banal na samahan, at ang pinakamainam na solusyon ay magtago muna sa isang nayon ng mga goblin, kung saan hindi siya mapapansin at magiging parang isa sa kanila. Ang biglaang pagbabago sa asal ng ating bayani ay nakalito sa babae, ngunit nang tignan siya ng babae gamit ang kanyang mapang-akit na mga mata, pumayag pa rin itong dalhin siya sa kanilang nayon. Isang tusong ngiti ang lumitaw sa labi ni Lin. Matagal na niyang iniisip kung saan siya makakahanap ng mga tagasunod, at ngayoy kusang dumating ang pagkakataon. Pagdating nila sa nayon, agad na nagsilabasan ng mga armadong goblin mula sa mga tolda. Kaagad nilang pinalibutan ang hindi inaasahang bisita, tulad ng lahat ng goblin, nagulat sila nang makita si Lin na nakasuot ng damit gaya ng mga tao. Para sa kanila, bago at kakaiba yun, isang bagay na hindi pa nila nasisilayan. Habang nangyayari ito, palihim na tinatansya ni Lin ang kanilang bilang, at natuwa siya na napakalaki ng nayong yun. Maaari na siyang magsimulang magtamo ng tiwala, kaya't nagtanong siya ng pahintulot na sumama sa kanilang nayon at makilala ang kanilang pinuno. Ngunit hindi nagustuhan ng mga goblin ang ganoong pakiusap. Para sa kanila, isang estrangherong bastos ang basta na lamang pumasok sa kanilang teritoryo at nagtatangkang magutos. Balak nila sanang dakpin siya, bugbugin, at saka dalhin sa pinuno. Ngunit biglang hamarang ang babaeng goblin, nakiusap siya na maghintay muna at huwag saktan ng mahalagang bisita hanggang sa makaharap muna niya ang kanilang pinuno. Saglit na napigil ang kaguluhan, subalit nabigurin ang plano dahil mismo sa paglabas ng pinuno ng tribo. Narinig niya ang ingay at lumabas upang alamin ang nangyayari. Agad na natahimik ang lahat ng goblin sa kanyang pagdating, naramdaman ni Lin ang tensyon, at may dahilan siya. Ang pinuno ay umabot na sa level 25, armado ng dekalibreng sandata at may kahangahangang hanay ng mga kakayahan. Dahan-daang lumapit ang pinuno kay Lin, tinignan muna nito ang babaeng goblin at tinanong kung siya ba ang nagdala ng estranghero sa kanilang kampo. Nag-aalalang tumango ang babae at ipinaliwanag na wala nang ibang mapupuntahan si Lin. Sa nakakatakot na pulang mga mata ng pinuno, pinuri niya muna ang babae sa magandang nagawa, ngunit ikinagulat nito nang kaagad siyang utusan na ipahuli si Lin, upang patayin at kainin. Natuwa ang mga goblins sa ideya ng bagong pagkain, nagsigawan sila sa tuwa, itinulak ang babae sa gilid, at itinutok ang kanilang mga sandata kay Lin. Mabilis na hinugot ni Lin ang kanyang sandata at mariing inutusan silang tumigil, ipinahayag niyang kaya niyang lumikha ng mga sandata, at na kung tatanggapin siya sa kanilang tribo, higit silang lalakas. Ang bakal na kutsilyo sa kanyang kamay ay agad na nakatawag ng pansin ng pinuno, na kaagad namang nag-utos sa iba na tumigil. Lumapit ito kay Lin nang may pang-uuyam, at sinabing naamoy niya ang panlilinlang. Ngunit nais malaman ng pinuno kung anong uri ng sandata ang kayang gawin ni Lin. Gamit ang kanyang kaalaman sa makabagong teknolohiya, ipinaliwanag ni Lin na kaya niyang lumikha ng mga sandata mula sa bakal. Kung makakahanap sila ng iron ore, nangako siyang gagawa siya ng mas makapangyarihang sandata kaysa sa hawak niyang kutsilyo. Napansin din niya sa sarili na ang goblin shaman ay nakapagsasalita ng malinaw, na nagpakita na ang mga goblin na mas mataas ang antas ay mas matalino. Ramdam ni Lin ang pag-aatubili ng pinuno, kaya lalo niyang binigyang diin na ang mga sandatang bakal ay magbibigay sa kanilang tribo ng pagkakataong talunin ang mga tao o maging ang ibang halimaw. Nagsimulang mag-usap-usap ang mga goblin, na mangha sa malaking benepisyo ng pagkakaroon ng sandatang bakal. Alam nilang mas mahina sila kumpara sa tao, ngunit kung makakagawa sila ng mga sandatang yun, maaari silang lumusob pahilaga at manghuli ng mga babae para sa pagpaparami. Dahil sa laki ng pakinabang, napilitan ang pinuno na bigyan ng pagkakataon si Lin, ngunit may kondisyon. Sa loob ng 3 araw, dapat makahanap si Lin ng iron ore at makagawa ng sandata. Kung hindi, siya at ang babaeng goblin ay kakainin. Labis na nag-alala ang babae nang marinig yun. Pagkatapos ibigay ang kanyang utos, umalis ang pinuno kasama ang ibang goblin, naiwan si Lin na inaalo ang babae. Ngunit lihim na nakatingin ng may galit sa pinuno, tahimik niyang hinatulan ang pinuno bilang isang malupit na halimaw, handang pumatay maging ng sariling kasamahan kapag nagagalit. Pinigil ni Lin ang kanyang galit, alam niyang sa kasalukuyan, hindi niya kayang talunin ang pinuno, kailangan niyang gamitin ang panahong ito upang makagawa ng sandata at lumakas. Kinabukasan, pagsapit ng bukang liwayway, pinangunahan ni Lin ang mga goblin sa paghahanap ng iron ore. Pagsapit ng gabi, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na nagbibigay ng nakakatakot na anyo sa gubat, napagod na si Gabo, ang babaeng goblin, at hindi na makalakad. Sa halip na tulungan siya, pinagmalupitan pa siya ng ibang goblin,
tinawag siyang pangit at tinakot na papatayin kung hindi siya makakahanap ng bakal. Hindi na nakayanan ni Lin ang nakita, kaya kumuha siya ng bato at inihagis sa ulo ng isa sa mga goblin. Tumingin ang mga goblin sa kanya ng may galit, ngunit ipinaliwanag ni Lin na gusto niya silang tumulong maghanap ng bakal, hindi mag-away. Inilarawan niya kung ano ang hitsura ng iron ore at inutusan silang pumunta sa lambak sa unahan at magdala ng iron ore kung nais nilang mabuhay. Hinugot ni Lin ang kanyang kutsilyo at tinitigan sila ng may nakakatakot na anyo. Napatakot ang mga goblin at nagsitakbuhan upang maghanap ng bakal, ngunit bago sila umalis, binalaan siya na papatayin siya kapag nabigo siyang lumikha ng mga sandata. Alam ni Lin sa kanyang sarili na kung makakagawa siya ng mga kasangkapang bakal, papatayin din siya ng mga yun kalaunan. Kaya't ang kanyang tunay na layunin, lumakas bago yun mangyari. Habang nakatingin siya kay Gabo, muling sumagi sa kanyang isipan ang paalala ng sistema, na sa pamamagitan ng pagsasanib nila, maaari siyang maging Diyos Goblin. Napansin niyang umiiyak si Gabo, nilapitan niya ito at pinatigil, naupo siya sa tabi nito at tinanong kung nais ba nitong sumama sa kanya, nangako siyang poprotektahan niya ito, pakakainin, bibigyan ng tahanan, at sisiguraduhin na walang mang-aapi sa kanya. Naguluhan ang babae at nagtanong kung totoo ang mga sinasabi niya. Tumingin si Lin ng buong sinseridad at pinagtibay na lahat ng sinabi niya ay totoo. Ngunit ipinaliwanag din niya na sa kasalukuyan ay mahina pa siya, at kailangan niyang lumakas, at si Gabo lamang ang makakatulong sa kanya. Namula ang mukha ng babae at nagtanong kung paano siya makakatulong. Nahihiyang inamin ni Lin na kung sila'y magsasama, siya ay lalakas. Lalong namula ang babae, at nagtanong kung totoo ang lahat. Hindi na siya pinaghintay ni Lin. Marahan niya itong hinalikan at inihiga sa damuhan. Nahihiya ngunit pumayag si Gabo, at nagsabing handa siyang akuin ang mga magiging anak ni Lin. Mula sa kagubatan ay umalingaw-ngaw ang mahihinang daing ng babae, habang nagpakita ang mga notifikasyon ng sistema na si Lin ay umakyat sa level 7. Nagbago ang kanyang katawan, mas malinaw ang hubog ng kanyang mga kalamnan, mas malakas ang kanyang kapangyarihan. Ngayon ay nasa level 7 na siya, may 40 GP, 10 lakas, 6 na depensa, at kabuuang puwersang 65, lubos siyang namangha sa biglaang pagbabago ng kanyang katawan. Naisip ni Lin, kung magpapatuloy siya, maaari na niyang talunin ang pinuno ng tribo. Hinaplos niya ng marahan ang ulo ni Gabo at tinawag itong kanyang asawa, na kanyang ipagtatanggol magpakailanman, na mula ang babae at nagpasalamat, tinawag siyang mabuting tao. Ngunit sa sandaling yun, isang sigaw ng saklolo ang palm unit sa gabi. Mula sa dilim ay may goblin na tumatakbo palapit sa kanila, puno ng takot, at may humahabol na malaking lobo. Ngunit ang higit na nakatawag ng pansin kay Lin ay ang bagay na hawak ng goblin, isang tipak ng iron ore. Hindi niya akalaing dito niya matatagpuan ang hinahanap, ngunit bago pa niya makuha yon, kailangan muna niyang harapin ang lobo. Agad niyang hinugot ang bakal na kutsilyo, at iniutos kay Gabo na manatili roon. Tumingin si Gabo sa kanya nang may buong pagtitiwala at nagpaalala na mag-ingat. Para kay Lin, ang lobo ay isang pagsubok ng kanyang bagong lakas. Nang halos maabyutan ng lobo ang tumatakbong goblin, biglang lumitaw si Lin, hawak ang matalim na kutsilyo ng bakal.